Umalingaw-ngaw ang boses ni Jasmine sa pasilyo ng ospital. Kaya siguro walang nagmamahal sa inyo kasi ganyan katigas ang ulo ninyo. Pagkarinig sa mga salitang yon, biglang namutla ang mukha ni Jose. Maraming bisita at nurse sa pasilyo. Lahat sila ay nakatingin. Tumigil ka na, Jasmine! Sigaw ng asawa niyang si Paulo. Sinusubukang awatin siya. Pero huli na ang lahat. Hindi na nakasagot si Jose. Parang may bumara sa kanyang lalamunan at walang salitang lumalabas. Tumatagos sa kanya ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Lumayas kayo, sabi ni Jose sa nanginginig na boses. Huwag na kayong magpapakita sa akin kahit kailan. Pagkaalis ni na Paulo at Jasmine, napasandal si Jose sa pader ng pasilyo. Pakiramdam niya ay babagsak siya anumang oras. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa loob ng 68 taon niyang buhay, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Ngunit ang hindi nila alam ay kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng mga salitang yon sa puso ni Jose. Sandali lang po bago tayo magpatuloy sa kwento. Kung nagugustuhan ninyo ang mga ganitong salaysay, huwag po kayong mag-atubiling mag-subscribe at i-like ang aming channel para patuloy ninyo itong masubaybayan. Ayan, heto na po ang kasunod. Isang hapon, habang malumanay na tumatama ang sikat ng araw, nakaupo si Jose Santos sa kanyang paboritong sofa sa sala, gaya ng dati. Mula sa telebisyon, maririnig ang ingay ng isang sikat na noontime show. Ibinalita na may darating na long weekend para sa undas. Ipinakita sa screen ang mga masasayang pamilya sa lobby ng airport. 68 taong gulang na si Jose ngayong taon. Mula nang magretiro, payapa siyang namumuhay kasama ang asawa niyang si Elena. Ang kanilang kaisa-isang anak, si Paulo, ay 35 taong gulang na. 5 taon na siyang kasal at ngayon ay nakatira kasama ang asawa niyang si Jasmine sa isang kondo sa Quezon City. Para kay Jose, medyo komplikado ang relasyon nila sa mag-asawa. Noong bagong kasal sila, madalas silang dumalaw. Si Jasmine ay isang masayahin at magalang na babae. Maging si Elena ay masaya na nakahanap ng mabuting kabiyak ang kanilang anak. Subalit sa nakalipas na 2 taon, dumalang na ang kanilang pagbisita. Sa tuwing tatawag siya, laging abala ang kanilang boses. Marami kasing trabaho, tay. Pag medyo lumuwag, dadalaw kami. Laging ganun ang kanilang sagot. Kahit nalulungkot, sinasabi na lang ni Jose sa sarili na may sariling buhay ang mga bagong kasal. Ngayong umaga lang, nakatanggap siya ng maikling text mula kay Paulo. May pasok po ako ngayon. May trabaho rin po kami sa long weekend. Iyon ang nilalaman ng mensahe. Medyo gumaan ang loob ni Jose. Kung nagsisikap naman ang anak niya sa trabaho, ayos na rin yon. Sa isip niya, ang tunog mula sa TV, ang tanging ingay sa tahimik na sala. Sa kusina, nagsisimula ng maghanda ng hapunan ng asawa niyang si Elena. Ritmiko ang tunog ng kutsilyong tumatama sa sangkalan habang naghihiwa siya. Ibinuklat ni Jose ang dyaryo at sinimulang basahin ang business section. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ang screen, nakita niyang tumatawag ang kaibigan niyang si Ramon. Magkasama sila sa trabaho noon pa man. Mula nang magretiro, nagkikita pa rin sila para uminom. Kahit minsan sa isang buwan. Hello, Ramon, sagot ni Jose sa tawag. Oh, Jose, nandito ako ngayon sa Naya. Tila nag-aalangan ang boses ni Ramon. Rinig sa kabilang linya ang ingay ng airport, mga anunsyo, usapan ng mga tao, tunog ng mga hinihilang maleta. Naya? Babiyahe ka ba? Hindi. Sinundo ko lang ang apo ko. Kaya lang. Huminto si Ramon. Tila mayroon siyang gustong sabihin na mahirap bitawan. Nagtaka si Jose at tahimik na hinintay ang kasunod. Nakita ko ang anak at manugang mo. Sa isang salitang yon, natigilan si Jose. Sina Paulo at Jasmine? Oo, sa International Departures Lobby. Kasama nila ang buong pamilya ni Jasmine, mga magulang niya, pati kapatid na babae. Nakita ko silang lahat na nag-check-in. Parang nagyelo ang mukha ni Jose.
Ang anak niyang nagsabing may pasok ay nasa airport, kasama pa ang pamilya ng asawa niya. Jose, hindi mo ba alam? Nag-aalala ang tono ni Ramon. Hindi makasagot si Jose. Nagblangko ang isip niya. Naalala niya ang text kaninang umaga. May pasok po ako. Maikling salita. Nagsinungaling ba siya? Naku, pasensya na. Baka mali ang sinabi ko. Hindi. Salamat sa pagtawag. Sagot ni Jose, ngunit ramdam niya ang panginginig ng sarili niyang boses. Pagkababa ng telepono, parang lalong tumahimik ang sala. Ang ingay mula sa kusina at ang tunog mula sa TV ay tila nanggagaling sa malayo. Dahan-dahang umupo si Jose sa sofa. Sa screen ng TV, nagbabalita na. Undas holiday rush, dagsaan ang mga Pinoy na biyahero sa Naya. Sabi ng masayang news anchor, ipinakita ang mga eksena sa Naya. Mga pamilyang may malalaking maleta, mga batang kumakaway ng may ngiti, mga taong may bitbit na mga supot mula sa duty-free. Biglang nanigas si Jose, nakatutok sa screen. Sa gitna ng maraming tao, may pamilyar na mukha. Si Jasmine. Nakasuot ito ng navy blue na bestida at may bitbit na malaking paper bag mula sa duty-free sa magkabilang kamay. Katabi niya ang isang babaeng kamukha ng kanyang ina at sa likod nila, nakita rin niya si Paulo. Saglit lang yon. Agad na lumipat ang kamera sa ibang lugar. Pero malinaw na nakita ni Jose ang lahat. Ang ngiti ng kanyang anak, ang masayang ekspresyon ni Jasmine, at ang magaan na pakikitungo nila sa pamilya ng kanyang manugang. Naramdaman ni Jose ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Bakit sila nagsinungaling? Bakit wala silang sinabi sa amin? Sunod-sunod na tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan, ngunit wala siyang mahanap na sagot. Sa sala, ang ingay lang mula sa TV, ang walang saysay na umalingaw-ngaw. Pumasok ang sinag ng papalubog na araw sa bintana. Matagal itong tinitigan ni Jose. Kinagabihan, hindi makatulog si Jose. Nakahiga siya sa kama, ngunit kahit nakapikit, gising na gising ang kanyang diwa. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Elena. Nakatitig lang si Jose sa kisame. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nakita niya sa TV. Si Jasmine na may bitbit na supot mula sa duty-free, si Paulo na masayang tumatawa, at ang kanyang anak na nakikipag-akbayan sa pamilya ng kanyang asawa. Bakit wala silang sinabi sa amin? Bakit kailangan pa nilang magsinungaling para itago ito? Naramdaman ni Jose na may unti-unting gumuho sa loob niya. Iyon ay ang tiwalang inipon niya sa loob ng maraming taon. Ang paniniwala niya sa kanyang anak, ang pagpapahalaga niya sa pamilya. Lahat iyon ay biglang nawasak. 3:00 na ng madaling araw. Dahan-dahang bumangon si Jose mula sa kama. Maingat siyang lumabas ng kwarto para hindi magising si Elena. Naglakad siya sa pasilyo patungo sa sala. Mula sa siwang ng kurtina, pumapasok ang sinag ng ilaw mula sa poste sa labas. Umupo si Jose sa sofa at nag-isip sa gitna ng dilim. Bigla niyang naalala ang mga salita ng kanyang yumaong ina. Jose anak, masyado kang nagtitiwala sa tao. Madalas itong sabihin ng ina niya noong nabubuhay pa. Sa tuwing naluloko o napagtataksilan si Jose, iyon ang sinasabi nito sa malumanay ngunit medyo mahigpit na tono. Hindi ko sinasabing pagdudahan mo ang lahat, pero wag kang masyadong magtiwala. Ngayon lang niya lubos na naunawaan ang mga salitang yon. Siguro nga, sobra siyang nagtiwala sa kanyang anak. Dahil pamilya, dahil kadugo, inakala niyang siguradong mahalaga rin sila para sa kanya. Ngunit iba ang katotohanan. Nagsinungaling ang kanyang anak at iniiwasan sila. Unti-unting umusbong ang galit sa puso ni Jose. Hindi ito matinding galit, kundi isang tahimik, malalim at malamig na galit. Nagsimula ng magliwanag sa labas. Tumayo si Jose at nagtungo sa kanyang maliit na opisina. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang bunton ng mga lumang dokumento. Mula roon, hinanap niya ang isang titulo. Ito ang titulo ng bahay na ibinigay niya sa mag-asawa
5 taon na ang nakalilipas. Nang ikasal si Paulo, nag-usap sila ni Elena. Mula sa kanilang naipon, ipinagkaloob nila sa kanilang anak ang isang maliit na townhouse sa Parañaque bilang regalo sa kasal at para na rin sa kanilang magiging apo sa hinaharap. Ang pangalan sa titulo ay nanatiling kay Jose. Plano niyang ilipat ito ng tuluyan kay Paulo balang araw, ngunit hindi pa naisasagawa ang mga papeles. Hawak ang titulo, mataman niya itong tinitigan. Ang bahay na binigay ko sa kanila, bawiin ko na lang kaya? Kusang lumabas ang mga salitang yon sa kanyang bibig. Nagulat si Jose sa sarili. Hindi niya akalaing maiisip niya ang ganoong bagay. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, tila nakapagdesisyon na siya. Kung sinira na rin lang ang tiwala, wala nang dahilan para magbigay pa. Pumasok ang sinag ng umaga sa bintana. Nagbibigay liwanag sa opisina. Inilapag ni Jose ang titulo sa mesa at sumandal ng malalim sa upuan. Pagpikit niya, sunod-sunod na alaala ang bumalik. Ang araw na isinilang si Paulo. Ang unang araw niya sa eskwela, suot ang malaking backpack. Ang mayabang niyang ngiti nang makapasa sa unibersidad. At ang araw na ipinakilala niya si Jasmine. Lahat ay parang nangyari sa malayong nakaraan. Minulat ni Jose ang kanyang mga mata at tiningnan ang orasan. 8:00 na ng umaga. Oras na para magbukas ang real estate office. Tumayo si Jose at kinuha ang cellphone. Hinanap niya ang numero ng real estate company. Ito ang kumpanyang tumulong sa kanya noong binili niya ang bahay 5 taon na ang nakalipas. Naaalala pa niya ang pangalan ng ahente, si Mr. Reyes, isang mukhang tapat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pinindot ni Jose ang numero. Matapos ang 3 ring, may sumagot. Salamat po sa pagtawag. Reyes Realty po ito. Isang masayang boses ng babae. Tila siya ang receptionist. Nandyan ba si Mr. Reyes? Si Jose Santos ito. Sandali lang po. May tumugtog na hold music. Tumingin si Jose sa labas ng bintana habang tahimik na naghihintay. Sumasayaw ang mga puno sa hardin sa ihip ng hangin sa umaga. Hello po. Si Reyes po ito. Narinig niya ang pamilyar na boses. Mr. Reyes, si Jose Santos ito. 5 taon na po ang nakalipas, kayo ang tumulong sa akin. Ah, Mr. Santos, kumusta po kayo? Matagal na po tayong hindi nagkikita. Kalmado pa rin ang boses ni Mr. Reyes. May gusto sana akong ikonsulta, sabi ni Jose matapos ang ilang sandali. Yung bahay na binili ko noon, gusto ko sanang ibenta. Agad-agad? Sa kabilang linya, tila nagulat si Mr. Reyes. Ibenta po. Bakit po? Kung okay lang magtanong. Hindi ko na maipapaliwanag ang dahilan. Ang mahalaga, kailangan kong maging pera agad. Kalmado ang boses ni Jose, ngunit may matinding determinasyon sa likod nito. Matapos ang sandaling pag-iisip, maingat na nagtanong si Mr. Reyes. Mr. Santos, kung hindi po ako nagkakamali, ang anak at manugang niyo po ang nakatira doon, hindi ba? Oo. May pahintulot po ba kayo mula sa kanila? Sa tanong na yon, malinaw na sumagot si Jose. Bahay ko yon. Hindi ko kailangan ng permiso. Narinig ni Jose ang paghinga ni Mr. Reyes sa kabilang linya. Mahabang katahimikan ang sumunod. Naghintay lang si Jose. Sa labas, humuhuni ang mga ibon. Sige po, kung ganoon, kailan po tayo pwedeng mag-usap ng mas detalyado? Pwede po ba kayo ngayong hapon? Sige. Darating ako dyan ng 2:00. Ibinaba ni Jose ang telepono. Pinagpapawisan ng kanyang palad. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang ibinuga. Nakapagdesisyon na siya. Wala nang atrasan. Sa isip na yon, napaupo si Jose sa silya ng kanyang opisina. Tahimik na sinisinagan ng araw ang kanyang mukha. Sa kanyang ekspresyon, mababakas ang determinasyon, kasabay ng malalim na pangamba. 2:00 ng hapon, dumating si Jose sa opisina ng real estate. Nasa 2nd palapag ito ng isang maliit na gusali sa tapat ng istasyon ng tren. Paglabas ng elevator, nakita niya ang salaming pinto. Mula sa loob,
Maririnig ang tunog ng pag-type sa keyboard. Pagbukas ng pinto, isang receptionist ang sumalubong sa kanya ng may ngiti. Mr. Santos po, hinihintay na po namin kayo. Dinala siya sa isang conference room sa likod. May puting mesa at mga itim na upuang katad. Sa pader, nakasabit ang mga litrato ng iba't ibang ari-arian. Umupo si Jose at tahimik na naghintay. Maya-maya, pumasok si Mr. Reyes. Mr. Santos, matagal na po tayong hindi nagkikita. Magalang pa rin ang pananalita ni Mr. Reyes. May dala siyang makapal na folder. Umupo siya sa tapat ni Jose at inilapag ang folder sa mesa. Heto na po. Na-assess na po namin ang property. Kumuha si Mr. Reyes ng mga dokumento at inilatag sa harap ni Jose. Base po sa kasalukuyang market price, ito po ang magiging halaga. Nagulat si Jose sa numerong nakalagay. Mas mataas ito ng malaki kaysa noong binili niya 5 taon na ang nakalipas. Tumaas na pala ang presyo ng lupa sa Metro Manila. Madali bang makahanap ng bibili? Tanong ni Jose. Opo, sa lokasyon at laki niyan. Siguradong may mga magtatanong sa loob ng 1 linggo. Kumpiyansang sagot ni Mr. Reyes. Pero, Mr. Santos, tila nag-alangan siya. Paano po ang pagpapaliwanag sa kasalukuyang nakatira? Sa tanong na yon, tahimik na umiling si Jose. Desisyon ko ito. Kakausapin ko na lang ang anak ko mamaya. Mukhang nabagabag si Mr. Reyes, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Bilang profesional, kailangan niyang igalang ang desisyon ng kanyang kliyente. Sige po, ihahanda ko na po ang kontrata. Tumayo si Mr. Reyes at pumasok sa isang kwarto sa likod. Naiwan si Jose sa conference room. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita ang bughaw na kalangitan. Walang ni isang ulap. Tinitigan ni Jose ang langit. Sa parehong oras, sa Naya, isang eroplano ang papunta na sa runway. Biyahe ito patungong Hong Kong. Sa loob, magkatabing nakaupo sina Paulo at Jasmine. Sa kabilang hanay, naroon ang mga magulang at kapatid ni Jasmine. Biyahe ito ng buong pamilya. Nakaupo si Paulo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng tanawin. Si Jasmine naman ay nagbabasa ng In-Flight magazine. Excited na ako, sabi ni Jasmine nang may ngiti. Tumango si Paulo. Matagal na rin silang hindi nakapagbiyahe sa ibang bansa. Makakalimutan niya muna ang pagod sa trabaho at makakapagpahinga. Sa isip na yon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Lalong lumakas ang ugong ng makina. Nagsimulang gumalaw ang eroplano. Dahan-dahan, ngunit malakas. Tumakbo ito sa runway. Pabibilis ng pabibilis. Idinikit ni Paulo ang kanyang mukha sa bintana. Lumalayo ang lupa. Lumiliit ang mga gusali at nagiging parang tuldok na lang ang mga sasakyan. Umangat ang eroplano patungo sa bughaw na kalangitan. Sa sandaling iyon, sa opisina ng Reyes Realty, bumalik si Mr. Reyes na dala ang kontrata. Heto na po. Inilatag ni Mr. Reyes ang mga dokumento sa mesa. Maraming papel. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang mga detalye. Presyo ng pagbenta, mga kondisyon at petsa ng turnover. Tahimik na nakikinig si Jose. Sa loob-loob niya, nag-aalangan pa rin siya. Tama ba talaga ito? Tama bang ipitin niya ang kanyang anak sa ganitong paraan? Ngunit nakapag-desisyon na siya. Pakipirmahan po dito at ilagay ang inyong selyo, sabi ni Mr. Reyes. Itinuturo ang linya para sa pirma. Kinuha ni Jose ang ballpen. Dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang pangalan. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay, ngunit tinapos niya pa rin ito. Pagkatapos, ay kinuha niya ang selyo. Pag-aari ito ng kanyang ama. Idiniin niya ito sa inkpad at inilagay sa kontrata. Idiniin niya ng buong lakas. Isang malinaw na pulang marka ang naiwan sa puting papel. Tapos na, bulong ni Jose sa sarili. Wala nang atrasan. Sa sandaling ito, opisyal nang naibenta ang bahay na ibinigay niya. Itinago ni Jose ang selyo at bahagyang tumango kay Mr. Reyes. Maraming salamat po, sabi ni Mr. Reyes habang nililigpit ang mga dokumento. Sa loob po ng 1 linggo,
Makakahanap na tayo ng bibili. Tumayo si Jose at lumabas ng conference room. Sumakay siya ng elevator pababa at lumabas ng gusali. Tumingala siya sa langit at nakitang unti-unti nang nagiging kulay kahel ang kanluran. Samantala, sa eroplanong lumilipad sa ibabaw ng karagatan, nakatingin si Jasmine sa labas ng bintana. Palubog na ang araw sa ibabaw ng mga ulap. Ang langit ay nagkulay pula, kahel at lila. Sa ganda nito, napahanga si Jasmine. Ang ganda! Sumilip si Paulo sa bintana. Tunay ngang maganda ang tanawin. Ang araw na lumulubog sa abot tanaw, ang mga kulay na kumakalat sa ibabaw ng dagat. Magkatabi nilang pinanood ang eksena. Maging ang mga magulang ni Jasmine sa kabilang hanay ay nakatingin din sa labas. Buong pamilya ay nagbabahagi ng magandang sandaling iyon. Ang parehong paglubog ng araw ay pinapanood din ni Jose. Ngunit mula sa ibang lugar, nakatayo si Jose sa harap ng bahay na tinitirhan ng kanyang anak at manugang. Isang maliit na 2-story townhouse. Sa hardin, may puno ng mangga na si Jose mismo ang nagtanim. Sa pintuan, may nakadikit na papel. Isang puting papel na may nakasulat na sold. Nasa ilalim nito ang pangalan at contact number ng Reyes Realty. Tinitigan ni Jose ang papel. Ang sinag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng pulang kulay sa pader ng bahay. Naalala niya ang mga araw na masayang nagtatawanan ng mag-asawa sa bahay na ito. Ang masayang mukha ni Paulo nang ibigay niya ito bilang regalo sa kasal. Ang mahiyang ngiti ni Jasmine nang una siyang bumisita. Lahat ay tila isang malayong alaala na lang ngayon. Huminga ng malalim si Jose, parang pinipiga ang kanyang dibdib sa sakit, pero walang luhang lumabas. Tanging isang tahimik na sakit ang kumalat sa kanyang puso. Nakasara ang mga kurtina sa bintana. Walang tao. Isang tahimik na bahay. Tinalikuran ni Jose ang bahay at nagsimulang maglakad. Mabigat ang kanyang mga hakbang at humahaba ang kanyang anino. Sinisinaga ng papalubog na araw ang kanyang likod. Malayo sa airport, sa tahimik na subdibisyong ito, mag-isang naglalakad si Jose. Nag-iisa. Nakagawa siya ng desisyong walang sino mang makakaintindi. Ganoon ang bumabagabag sa kanyang isipan. Pero hindi na siya maaaring umatras. Iyon ang sinabi niya sa sarili habang naglalakad pa uwi. Unti-unting binalot ng dilim ang buong lugar. Lumipas ang isang linggo. Gabi na nang lumapag sa Naya ang eroplano mula sa Hong Kong. Pagkatapos ng immigration at pagkuha ng bagahe, lumabas ng airport sina Paulo at Jasmine na halatang pagod. Sunog sa araw ang kanilang balat, may dala silang malalaking maleta at mga paper bag na puno ng pasalubong. Mababakas pa rin sa kanilang mga mukha ang saya ng bakasyon. Naghiwalay na sila ng landas ng pamilya ni Jasmine. Nagkawayan sila at nagpaalam. "Tawagan niyo kami, ha?" sabi ng ina ni Jasmine nang may ngiti. "Salamat po, nag-enjoy po kami." Sagot din ni Jasmine nang nakangiti. Pumunta sila sa sakayan ng taxi. Gabi na ng isang weekday kaya matrapik. Sa loob ng taxi, nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang biyahe. "Ang ganda ng beach, no? Gusto kong bumalik doon." Habang nagkukwentuhan, papalapit na sila sa kanilang bahay. Pagkaraan ng isang oras, pumasok ang taxi sa kanilang subdibisyon. Pamilyar na tanawin. Dati ng daan. Malapit na sila. Tumingin si Paulo sa labas at naisip na bukas ay trabaho na naman. Huminto ang taxi sa tapat ng kanilang bahay. Nagbayad si Paulo at bumaba silang dalawa. Habang hinihila ang mga maleta patungo sa pinto, biglang natigilan si Paulo. Sa pintuan, may nakadikit na puting papel. Sold! Nang makita ang salitang yon, nagblangko ang isip ni Paulo. Baka nagkakamali lang siya. Lumapit siya para tingnang mabuti. Nakasulat sa papel ang pangalan at numero ng real estate company. Reyes Realty. Pamilyar ang pangalan. Ito ang kumpanyang tumulong sa tatay niya noong binili ang bahay. "Ano to?" nanginginig na sabi ni Jasmine.
Hinawakan ni Paulo ang papel at tinitigang mabuti. Sold! Paulit-ulit niyang nababasa. Hindi niya mapaniwalaan. Ayaw niyang paniwalaan. Subukan mong buksan, sabi ni Jasmine. Kinuha ni Paulo ang susi mula sa kanyang bulsa at isinuksok sa pinto. Nang pihitin niya, bumukas ito. Itinulak niya ang pinto at nakitang walang nagbago sa loob. Nandoon pa rin ang mga gamit, ang mga bagahe, lahat ay nasa dati nilang lugar. Ngunit may kakaiba. Parang ang lamig ng hangin sa loob. Nakatayo lang si Paulo sa may pinto. Hindi makagalaw. Si Jasmine naman ay tulala sa tabi niya. Tawagan mo si Itay, sabi ni Jasmine. Tumango si Paulo at kinuha ang cellphone. Nanginginig ang daliri niyang hinanap ang numero ng kanyang ama. Nang pindutin niya ito, agad na nagring. 1, 2, 3 ring. Sa ikaapat, may sumagot. Hello? Boses ng kanyang ama. Ang dati niyang kalmadong boses. Tay! Hirap na sabi ni Paulo. Nandito kami sa bahay. May nakadikit na papel sa pinto. Sold daw. Ano to? Katahimikan sa kabilang linya. Isang mahaba at mabigat na katahimikan. Idiniin ni Paulo ang telepono sa kanyang tainga. Hinihintay ang sagot ng ama. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nakadikit na pala. Malamig na sabi ng kanyang ama. Anong ginagawa niyo, tay? Bahay namin to. Unti-unting lumalakas ang boses ni Paulo. Hindi niyo yan bahay. Bahay ko yan. Malinaw ang pagkakasabi ng kanyang ama. Isang kalmadong tono na walang emosyon ngunit may matinding paninindigan. Natigilan si Paulo. Hindi niya maintindihan o ayaw niyang intindihan. Narinig ni Jasmine ang usapan at hinawakan ng braso ni Paulo. Akin na. Inagaw niya ang telepono. Itay, si Jasmine po ito. Ang lupit niyo naman po. Bakit niyo ginawa to nang walang pasabi? Nangingiyak na si Jasmine. Mula sa kabilang linya, narinig nila ang boses ng kanyang ama. Malinaw na malinaw, kahit si Paulo ay naririnig. Kayo ang malupit. Natigilan si Jasmine. Nagbakasyon kayo sa ibang bansa noong long weekend. Kasama pa ang pamilya mo. Ni wala kayong sinabi sa amin. Tahimik ang boses ng kanyang ama, ngunit sa likod nito ay may malalim na galit. Nagsinungaling pa si Paulo na may pasok siya. Alam ko ang kasinungalingan na yon. Hindi makapagsalita si Jasmine. Maging si Paulo ay namumutla, nakatayo lang. Wala kayong karapatang tumira sa bahay na yan dahil mga sinungaling kayo. Ang mga salitang yon ay parang punyal na tumusok sa kanilang mga puso. Pagkatapos noon, ibinaba na ang telepono. Nakatayo lang sina Paulo at Jasmine sa may pinto. Hindi makagalaw. Nasa sahig ang kanilang mga maleta. Pati ang mga supot ng pasalubong ay nakakalat. Sinasalamin sila ng papalubog na araw. Muntik nang mahulog ang cellphone mula sa kamay ni Paulo. Agad niya itong hinawakan ng mahigpit, ngunit walang lakas ang kanyang mga daliri. Napasandal si Jasmine sa pader para suportahan ang sarili. Anong gagawin natin? Mahinang bulong ni Jasmine. Hindi makasagot si Paulo. Umiikot ang kanyang isip. Seryoso ba ang kanyang ama? Hindi niya akalaing ibebenta talaga nito ang bahay. Tumingin siya sa paligid at nakitang sumisilip ang mga kapitbahay mula sa kanilang mga bintana. Isang bahay na may nakadikit na puting papel at isang mag-asawang tulala sa harap nito. Siguradong mabilis kakalat ang tsismis. Naramdaman ni Paulo ang mga tingin at nanigas ang kanyang katawan. Hinawakan ni Jasmine ang braso ni Paulo gamit ang nanginginig na kamay. Pumasok na tayo sa loob. Pumasok sila sa bahay. Pagkasara ng pinto, binalot sila ng katahimikan. Sa sala, napaupo sila sa sofa. Ang sinag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng pulang kulay sa sahig. Tinakpan ni Paulo ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Hindi kapanipaniwala ang lahat. Hindi niya akalaing gagawin ito ng kanyang ama. Ang ama niyang laging mabait at mapagpatawad. Ngayon, itinataboy sila. Nakasandal si Jasmine sa sofa. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya umiiyak ng malakas. Tahimik lang siyang lumuluha. Dahan-dahang gumagalaw ang mga kamay ng orasan.
Unti-unting dumidilim ang silid. Wala silang ganang buksan ang ilaw. Nakaupo lang sila sa gitna ng dilim. Sa isip ni Paulo, nag-aaway ang iba't ibang emosyon. Galit, pagsisisi, lungkot. Bakit ba siya nagsinungaling? Bakit hindi na lang niya sinabi ang totoo sa kanyang ama? Ngayon, huli na ang lahat. Tapos na ang lahat. Sa labas, umiihip ang hangin. Maririnig ang kaluskos ng mga tuyong dahon. Nakikinig si Paulo sa tunog na yon habang nakaupo lang. Hindi sila gumagalaw. Walang nagsasalita. Hindi sila makahanap ng sasabihin. Tanging isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Kinabukasan, tumunog ang doorbell sa bahay ni Jose. Pasado 10:00 ng umaga. Nang buksan ni Jose ang pinto, nakita niya sina Paulo at Jasmine. Pareho silang mukhang pagod. Siguradong hindi sila nakatulog buong gabi. Papasukin niyo po kami. Mahinang sabi ni Paulo. Tahimik na binuksan ni Jose ang pinto. Pumasok ang dalawa sa sala, ngunit hindi umupo. Nakatayo lang sila. Hinarap sila ni Jose. Katahimikan. Isang mabigat at nakakasukang katahimikan. Mula sa labas, maririnig ang huni ng mga ibon. Ngunit sa loob ng bahay, tila hindi naririnig ang tunog na yon dahil sa tensyon. Tay, gusto po naming makipag-usap, sabi ni Paulo. Nakahalukip-kip si Jose habang tahimik na nakatitig sa kanyang anak. Malamig at matigas ang kanyang tingin. Naghanap ng sasabihin si Paulo. Aminado po kami. Nagkamali kami. Patawarin niyo po kami sa pagsisinungaling. Halos pilit ang boses ni Paulo. Pero yung ibenta ang bahay, hindi naman po kailangang umabot sa ganito. Sa mga salitang yon, nagbago ang ekspresyon ni Jose. Lumalim ang kunot sa kanyang noo. Umabot sa ganito? Mababa at tahimik ang boses ni Jose. Ano ba ang tingin ninyo sa amin ng nanay ninyo? Mga taong lalapitan nyo lang kapag may kailangan, tapos babaliwalain na lang. Hindi makasagot si Paulo. Hindi na nakatiis si Jasmine at nagsalita. Kaya siguro walang nagmamahal sa inyo kasi ganyan katigas ang ulo ninyo. Sa sandaling iyon, parang nagilo ang hangin sa silid. Agad na inawat ni Paulo si Jasmine. Tumigil ka na, Jasmine! Ngunit huli na ang lahat. Mabilis na namutla ang mukha ni Jose. Nanginginig ang kanyang kamao. Lumayas kayo. Parang yelo sa lamig ang boses ni Jose. Huwag na kayong magpapakita sa akin kahit kailan. Tinitigan ni Paulo ang mukha ng kanyang ama. Wala na siyang mabasa na anumang emosyon. Tanging pagtataboy. Maging si Jasmine ay mukhang nagsisisi sa kanyang sinabi. Pero hindi na sila tinitingnan ni Jose. Lumayas kayo. Ulit ni Jose. Walang masabi si Paulo at hinila ang braso ni Jasmine. Naglakad sila palabas. Bumukas ang pinto at sumara. Ang malakas na kalabog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Nakatayo lang si Jose. Biglang bumigat ang kanyang katawan. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Naglakad siya ng paika-ika patungo sa pinto. Biglang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod si Jose sa sahig ng pasukan. Ramdam niya ang malamig na tiles. Humihingal siya. Walang nagmamahal sa inyo. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salita ni Jasmine. Biglang may matinding sakit na tumusok sa kanyang dibdib. Kinagabihan, hindi pa rin nawawala ang sakit. Nakahiga si Jose sa kama. Nag-aalalang nakatingin sa kanya ang asawa niyang si Elena. Masama ang kulay ni Jose at pinagpapawisan ang kanyang noo. Ayos ka lang ba? Tatawag ako ng ambulansya. Tanong ni Elena. Umiling si Jose. Ngunit lalong tumitindi ang sakit sa kanyang dibdib. Naging mababaw at mabilis ang kanyang paghinga. Sinusubukan niyang huminga. Ngunit parang walang hangin na pumapasok. Alauna na ng madaling araw. Ipinikit ni Jose ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay nawawalan siya ng malay. Rinig niya ang boses ni Elena mula sa malayo. At nag-umaga na. Pumasok ang sinag ng araw mula sa siwang ng kurtina. Buong gabi ay hindi umalis si Elena sa tabi ni Jose. Lalong naging mababaw ang paghinga ni Jose. Kulay lupa na ang kanyang mukha. Tatawag na ako ng ambulansya.
Hindi na nag-alinlangan si Elena. Tumawag siya sa telepono at sinabi ang kanilang address. Mahinang umuungol si Jose sa kama. Hawak niya ang kanyang dibdib, hirap na hirap huminga. Papalapit ang tunog ng sirena. Tumunog ang doorbell at pumasok ang mga paramedic. Inilagay si Jose sa stretcher at inilabas. Sumunod si Elena. Sumara ang pinto ng ambulansya at umalingaw-ngaw ang sirena. Sa tahimik na subdibisyon, sinira ng tunog na yon ang katahimikan ng umaga. Pasado 8:00 ng umaga nang dumating ang ambulansya sa ospital. Agad na dinala si Jose sa emergency room. Habang abala ang mga doktor at nurse, nakapikit si Jose sa stretcher. Gising siya, ngunit wala siyang lakas para gumalaw. Naghihintay si Elena sa waiting area. Magkahawak ang kanyang mga kamay, nakatitig sa pasilyo. Ang amoy ng disinfectant ay tumatagos sa kanyang ilong. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng ear ay nakakabagabag. Pagkaraan ng kalahating oras, lumabas ang isang doktor. Isang lalaking nasa 50 anyos, nakasuot ng puting coat. Agad na tumayo si Elena. Lumapit ang doktor na may mahinahong ekspresyon. Kayo po ba ang asawa? Ipapapaliwanag ko po ang kalagayan ng mister ninyo. Pumunta sila sa isang maliit na consultation room. May puting mesa at mga upuan lang. Mula sa bintana, makikita ang hardin ng ospital. Umupo ang doktor at umupo rin si Elena sa tapat niya. Medyo mahina po ang puso ng mister ninyo. Mahinahong sabi ng doktor. Hinihinala po namin na inatake siya sa puso. May bumara po sa ugat kaya hindi makadaloy ng maayos ang dugo. Namutla ang mukha ni Elena. Kung magpapatuloy po ito, maaring malagay sa panganib ang buhay niya. Magsisimula po kami ng gamutan, pero depende sa kalagayan niya, baka kailanganin nating pag-isipan ang isang transplant. Ang salitang transplant ay tumatak sa isip ni Elena. Transplant ng puso? Opo, pero hindi pa po tayo umaabot sa puntong yon. Sa ngayon, obserbahan muna natin siya gamit ang gamot at pahinga. Sinubukan ng doktor na ipaliwanag ng mahinahon. Walang masabi si Elena. Nagblangko ang isip niya. May sakit sa puso si Jose? Baka kailangan ng transplant? Lahat ay parang hindi totoo. Inilipat na po namin siya sa isang private room. Pwede po siyang bisitahin, pero huwag po sanang masyadong matagal. Tumayo ang doktor at lumabas ng silid. Naiwan si Elena. Tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. Huminga siya ng malalim, tumayo, at naglakad. Kailangan niyang puntahan si Jose. Nasa ika-4 na palapag ang kwarto. Paglabas ng elevator, naglakad siya sa pasilyo. Abot-siko ang mga nurse. Huminto si Elena sa harap ng kwartong sinabi sa kanya. Room 407. Kumatok siya at pumasok. Isang tahimik na silid na hinati ng mga puting kurtina. Sa kama sa tabi ng bintana, nakahiga si Jose. May nakasaksak na swero sa kanyang braso at ang heart monitor ay gumagawa ng ritmikong tunog. Mahal. Mahinang tawag ni Elena. Minulat ni Jose ang kanyang mga mata at tiningnan si Elena. Mas mahina ang kanyang tingin kaysa dati, pero malinaw ang kanyang ulirat. Elena, pasensya na. Pinag-alala pa kita. Ano ka ba? Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Hinila ni Elena ang isang upuan at umupo sa tabi ng kama. Hinawakan niya ng marahan ang kamay ni Jose. Malamig ito. Ilang sandali silang tahimik. Sa labas, malumanay ang sikat ng araw. Sumasayaw ang mga dahon ng puno sa ihip ng hangin. Biglang may kumatok sa pinto. Lumingon si Elena at nakitang bumukas ito. Nakatayo doon si Paulo. Hingal na hingal siya at pinagpapawisan. Siguradong nagmamadali siyang pumunta mula sa opisina. Nay, si Itay. Nanginginig ang boses ni Paulo. Itinuro ni Elena ang kama. Dahan-dahang lumapit si Paulo. Tinitigan ni Jose ang mukha ng kanyang anak. Mababakas sa ekspresyon nito ang halo-halong emosyon. Tay, tumayo si Paulo sa tabi ng kama. Ang pamumutla ng kanyang ama, ang tunog ng monitor, lahat ay parang pumipigas sa kanyang dibdib.
Dahil sa akin kaya nagkaganito si Itay. Sa isip na yon, nangingilid ang kanyang luha. Narinig ko sa doktor, mahina raw ang puso mo. Pilit na nagsalita si Paulo. Kailangan daw pag-isipan ng transplant. Tay, pakiusap. Lumuhod si Paulo sa tabi ng kama. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Gamitin niyo po ang isang bahagi ng puso ko. Ako po ang magdodonate. Nagulat sina Jose at Elena. Ano ang sinasabi mo? Mahina ngunit malinaw ang boses ni Jose. Hindi ako papayag na mauna ka pa sa akin. Umiling si Paulo. Pero pag nawala ka, Tay, habang buhay ko yung pagsisisihan. Tumulo ang luha sa pisngi ni Paulo. Isang matipunong lalaki ang humahagulgol. Maging si Elena ay napaluha na rin. Bumukas ulit ang pinto. Pumasok si Jasmine. Basa ang mukha niya sa luha at namumula ang kanyang mga mata. Lumapit siya kay Paulo at lumuhod din. Itay, patawarin niyo po ako. Nanginginig ang boses ni Jasmine. Kasalanan ko po ang sama-sama ng sinabi ko. Tinakpan ni Jasmine ang kanyang mukha. Yung sinabi kong walang nagmamahal sa inyo, hindi ko po dapat sinabi yon. Humagulgol si Jasmine. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Ipinatong ni Paulo ang kamay sa likod niya. Pinagmasdan sila ni Jose. Ang luha ng kanyang anak, ang pagsisisi ng kanyang manugang. Habang tinitingnan niya sila, may bumugso sa kanyang dibdib. Hindi galit, hindi rin lungkot. Isang malalim na ginhawa. Tama na. Mahinang sabi ni Jose. Sapat nang dumating kayo. Sa mga salitang iyon, itinaas ni Paulo ang kanyang mukha. Itay, kalimutan na ninyo ang bahay. Ako ang nagkamali. Nangingilid na rin ang luha ni Jose. Hindi ako nagtiwala sa inyo. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Hinawakan ni Paulo ang kamay ng kanyang ama. Malamig ito. Ngunit meron itong init. Ipinatong din ni Jasmine ang kanyang kamay sa kamay ni Jose. Nagpatong-patong ang kanilang mga kamay. Pumasok ang malumanay na sinag mula sa bintana. Isang tahimik na sandali ang dumaloy sa silid. Ritmikong tumutunog ang monitor. Ang tunog na iyon ay parang tibok ng isang bagong simula. Ipinikit ni Jose ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay bahagyang gumaan ang kanyang dibdib. Pasado 3:00 na ng hapon nang bumukas ang pinto ng operating room. Nakaupo sina Elena at Jasmine sa waiting area. Pareho silang tahimik. Sa labas ng bintana, malawak ang kalangitan. Ngunit wala silang ganang tingnan ito. Mula sa pasilyo, narinig nila ang tunog ng mga gulong. Isang stretcher. Sabay na tumayo sina Elena at Jasmine. Paglabas nila sa pasilyo, nakita nilang dinadala si Jose. Nakabalot siya ng puting kumot, may oxygen mask sa mukha at maraming swero na nakakabit. Mrs., tawag ng surgeon kay Elena. Naging matagumpay po ang operasyon. Nang marinig ang mga salitang iyon, muntik nang bumigay ang mga tuhod ni Elena. Agad siyang inalalayan ni Jasmine. Pareho silang umiiyak. Tulog pa po ang mister ninyo dahil sa anesthesia. Obserbahan muna namin siya sa recovery room at kung walang problema, ililipat na namin siya sa ICU. Patuloy ng doktor. Ligtas na rin po ang anak ninyo. Nagpapahinga na po siya sa ibang kwarto. Paulit-ulit na yumuko si Elena. Salamat po. Maraming salamat po. Ngumiti ang doktor at umalis. Bumalik sina Elena at Jasmine sa waiting area. Ngunit hindi na sila makaupo. Naglakad-lakad sila sa pasilyo. Dahan-dahang lumipas ang oras. Pagsapit ng hapon, nagsimulang mamula ang kalangitan. Dumating ang isang nurse at sinabing inilipat na si Jose sa ICU. Hindi pa sila pwedeng bumisita, ngunit stable na raw ang kondisyon niya. Pumunta sina Elena at Jasmine sa kwarto ni Paulo. Isang private room sa 3 palapag. Nang kumatok sila, may narinig silang mahinang boses mula sa loob. Dahan-dahang binuksan ni Jasmine ang pinto. Nakahiga si Paulo sa kama. May malaking bendas sa kanyang dibdib. Maputla siya at pinagpapawisan, ngunit dilat na dilat ang kanyang mga mata. Jasmine. Si Itay. Hirap na tanong ni Paulo. Okay na siya. Matagumpay daw ang operasyon.
Umupo si Jasmine sa tabi ng kama. Hinawakan niya ng marahan ang kamay ni Paulo. Malamig ito at nanginginig. Salamat naman, nakahinga ng maluwag si Paulo. Ikaw, hindi ba masakit? Muling naluha si Jasmine. Ako dapat ang humingi ng tawad dahil sa akin, nagkaganito ka. Umiling si Paulo. Gusto ko tong gawin. Gusto kong may gawin para kay Itay. Ilang sandali silang magkahawak kamay, tahimik. Sa labas, palubog na ang araw. Pumasok ang kulay kahel na sinag sa silid. 3 araw ang lumipas at inilipat si Jose sa isang regular na silid. Tahimik siyang nakahiga sa kama. Kitang-kita pa ang benda sa kanyang dibdib. Ngunit unti-unti nang bumabalik ang kulay sa kanyang mukha. Araw-araw siyang inaalagaan ni Elena. Dinadalhan ng pagkain, pinapainom ng gamot, at minsan ay binabasahan ng dyaryo. Habang pinagmamasdan ni Jose ang kanyang asawa, nagpapasalamat siya sa kanyang puso. Hapon na nang may kumatok. Itay, pwede po bang pumasok? Boses ni Jasmine. Oo, pasok. Sagot ni Jose. Bumukas ang pinto at pumasok si Jasmine. Sa likod niya, nakaupo sa wheelchair si Paulo, tinutulak ng isang nurse. Tay, ngumiti si Paulo. Hindi pa maganda ang kanyang kulay, ngunit bumalik na ang sigla sa kanyang mga mata. Inilapit ng nurse ang wheelchair sa tabi ng kama at umalis. Huwag mong pilitin ang sarili mo, sabi ni Jose. Okay lang po, nakakalakad na po ako. Tinitigan ni Paulo ang kanyang ama. Tay, yung puso ko, gumagana ba ng maayos? Tahimik na tumango si Jose. Oo, rinig ko ang tibok mo. Hinawakan ni Jose ang kanyang dibdib. Malakas at mainit na tibok. Naluha si Paulo. Umiiyak din si Jasmine sa tabi niya. Si Elena naman ay tahimik na nanonood sa tabi ng bintana. Salamat, Paulo. Hinawakan ni Jose ang kamay ng anak. Ibinahagi mo ang buhay mo sa akin. Bilang isang ama, wala nang masasaya pa rito. Walang masabi si Paulo. Hinigpitan na lang niya ang hawak sa kamay ng ama. Ipinatong ni Jasmine ang kamay sa balikat ni Paulo. Itay, nagsalita si Jasmine. Matagal ko na pong iniisip ang tungkol sa bahay, sa pamilya. Hinawakan niya ang kamay ni Paulo. Ngayon ko lang po naintindihan na mas mahalaga ang pamilya kaysa sa bahay. Sa mga salitang yon, lumambot ang tingin ni Jose. Ang bahay po ay isang gusali lang, pero ang pamilya hindi mapapalitan. Nanginginig ang boses ni Jasmine. Hindi po namin kayo napahalagahan ni Inay. Iyon po ang pinakamalaki naming pagkakamali. Hinawakan din ni Jose ang kamay ni Jasmine. Ako rin ay nagkamali. Dapat ay nagtiwala ako sa inyo. Magkakahawak kamay silang 4. Mula sa labas, pumasok ang malumanay na sikat ng araw. Sumasayaw ang mga dahon sa ihip ng hangin. Maririnig ang huni ng mga ibon. Magsimula tayong muli, sabi ni Jose, bilang isang pamilya. Tumango sina Paulo, Jasmine at Elena. Isang mainit na damdamin ang dumaloy sa silid. Ritmikong tumutunog ang monitor. Ito ang tunog ng isang bagong buhay at ang simula ng isang bagong pamilya. Ipinikit ni Jose ang kanyang mga mata. Ramdam niya sa kanyang dibdib ang tibok ng pusong kaloob ng kanyang anak. Isang regalo ng buhay at kasabay nito, isang himala na nagbuo muli sa kanilang pamilya. Ang papalubog na araw ay malumanay na nagbibigay liwanag sa buong silid. Lumipas ang 3 buwan. Taglagas na. Sa hardin ng bahay ni Jose, namumulaklak ang mga orkidyas. Dilaw, puti, lila. Iba't ibang kulay ang nagniningning sa ilalim ng araw. Nakaupo si Jose sa balkonahe. Halos magaling na ang sugat sa kanyang dibdib. Paminsan-minsan ay nakakaramdam siya ng bahagyang sakit, ngunit hindi na ito nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sinabi ng doktor na maayos ang kanyang paggaling. Habang tinitingnan ang mga orkidyas, napangiti si Jose. Ang mga bulaklak na ito ay itinanim ng kanyang ina noong nabubuhay pa. Taon-taon, tuwing ganitong panahon, namumulaklak sila ng maganda. Naalala ni Jose ang kanyang ina. Mabait, ngunit minsan ay mahigpit.
Siya ang nagturo sa kanya na huwag masyadong magtiwala. Inay, nakikita niyo po ba? Bulong ni Jose sa sarili. Tumunog ang doorbell. Pumunta si Elena sa pinto. Narinig ang pagbukas nito at isang masayang boses. Inay, magandang araw po. Boses ni Jasmine. Oh, nandyan na pala kayo. Halik kayo, hinihintay ko kayo. Sagot ni Elena. Lumingon si Jose mula sa balkonahe. Pumasok sina Jasmine at Paulo. Pareho silang nakangiti. Maganda na ang kulay ni Paulo. Tay, kumusta na po kayo? Tanong ni Paulo. Mabuti naman. Ikaw, hindi ka ba nagpapagod? Okay lang po. Magaling na po ako. Bahagyang tinapik ni Paulo ang kanyang dibdib. May peklat pa rin, ngunit wala ng sakit. May bitbit na malaking paper bag si Jasmine. Inay, heto po, pasalubong. Naku, salamat. Hindi mo na kailangang mag-abala. Masayang tinanggap ito ni Elena. Nagtipon silang apat sa balkonahe na nakaharap sa hardin. Nagtimpla ng tsaa si Elena. 4 na tasa ang nakahilera. Inilagay din sa isang plato ang dalang kakanin ni Jasmine. Ang gaganda ng mga orkidyas ninyo. Sabi ni Jasmine habang nakatingin sa hardin. Itinanim yan ng nanay ko, sagot ni Jose. Mahilig siya sa orkidyas. Taon-taon. Tuwing ganitong panahon, inaalagaan niya yan ang mabuti. Tahimik na pinagmasdan ni Paulo ang mga bulaklak. Naalala niya ang kanyang lola. Noong bata siya, naglalaro siya sa hardin na ito. Ang kanyang lola ay nakangiting nagtuturo sa kanya ng pangalan ng mga bulaklak. Mabait si lola, bulong ni Paulo. Oo, mahal na mahal ka niya. Sabi ni Jose, inaalala ang nakaraan. Habang umiinom ng tsaa, tahimik nilang dinama ang sandali. Mula sa hardin, maririnig ang huni ng mga kuliglig. Ikinakalat ng hangin ang mga talulot ng bulaklak. Nga pala, tungkol sa bahay, nagsalita si Paulo. Tumingin si Jose sa kanya. Yung bahay na tinitirhan namin dati, naibenta na po. Nakahanap na kami ng bagong kondo, malapit sa istasyon ng tren at maluwag din. Mahinahong sabi ni Paulo. At mga 30 minutos lang mula rito, kaya pwede kaming dumalaw anumang oras. Tumango si Jasmine. Pwede po ba kaming dumalaw linggo-linggo? Oo naman. Laging bukas ang pinto namin para sa inyo. Masayang sagot ni Elena. Huminga ng isang lagok ng tsaa si Jose. Ramdam niya ang init nito habang dumadaloy sa kanyang lalamunan. Parang umiinit din ang kanyang puso. Nawala man ang bahay, nabawi naman natin ang pamilya. Mahinang sabi ni Jose. Tumingin silang tatlo sa kanya. Tumingin si Jose sa mga orkidyas at nagpatuloy. Ang mga material na bagay, pwede namang palitan. Pero ang ugnayan ng pamilya, kapag nasira, minsan hindi na naibabalik. Yumuko si Paulo. Naalala niya ang lahat, ang pagsisinungaling, ang pagtataksil sa kanyang ama, at ang pagbagsak nito. Maswerte tayo, sabi ni Paulo. May pagkakataon pa tayong magsimulang muli. Hinawakan ni Jasmine ang kamay ni Paulo. Siguradong masaya si Lola ngayon, sabi ni Jasmine nakatingin sa langit. Iniisip niya ang ina ni Jose. Baka nga pinapanood sila mula sa langit. Sa isip na yon, uminit ang puso ni Jose. Oo, para sa kanya, pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Ngumiti si Jose. Siguradong masaya siya. Nagsimulang kulayan ng papalubog na araw ang hardin. Nagkulay kahel ang mga orkidyas. Magkakatabing nakaupo silang 4 sa balkonahe, tahimik na pinagmamasdan ng tanawin. Walang nagsasalita. Sapat na ang magkakasama sila. Malumanay na umiihip ang hangin. Maririnig ang kaluskos ng mga dahon. Sa kung saan may humuhuning ibon. Ang paglubog ng araw sa taglagas ay tahimik at payapa. Hinawakan ni Jose ang kanyang dibdib. Ang pusong tinanggap niya mula sa kanyang anak ay tiyak na tumitibok. Malakas at mainit. Isang regalo ng buhay. At isang himala na nagdugtong muli sa kanilang pamilya. Ipinatong ni Elena ang kamay sa balikat ni Jose. Sina Paulo at Jasmine ay nakasandal sa tabi nila. Humahaba ang kanilang mga anino
Sa papalubog na araw, tila ito ang hugis ng isang buong pamilya. Ang bahay ay maaaring itayo muli. Kung may pera, makakabili ng bago. Ngunit iba ang puso. Kapag nasira, minsan hindi na ito maibabalik. Ngunit kung may tapang kang magtiwala at pusong handang magpatawad, ang pamilya ay maaaring mabuo muli. Iyon ang natutunan ni Jose. Dahan-dahang lumulubog ang araw, nagiging kulay lila ang langit. Ang mga orkidyas sa hardin, sa huling sinag ng liwanag, ay tahimik na nagniningning. Pinagmasdan nilang apat ang tanawin. Isang bagong panahon ang darating at ang kwento ng kanilang pamilya ay magpapatuloy. Kung nais ninyo pang makarinig ng mga ganitong kwento ng buhay, mangyaring mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat sa inyong panunood.